Alam mo yung kakagising mo lang, tapos yung una mong gagawin, mag-video. Dahil kailangan mo mag-vlog, dahil ang dami mo kailangan i-vlog. So, andun tayo ngayon. At last week, nadala ni Samsung yung bago nilang Galaxy Tab A8. Yun yung ginagamit natin para dito sa video na to. And this thing that we are opening right now, in-order natin sa Shopee. Tignan na lang natin kung ano nasa loob. Siyempre, hindi na rin ako nagbihis. Woke up like this ang peg natin ngayon. Medyo malaki yung ating package right now. Ayan siya. This is ano ba? Yung seller nakalagay Alex A. Galing Bulacan, North Luzon. Medyo medyo matagal bago dumating tong package na to. Took them 2 weeks. In-order ko siya bago mag Feb 15. Hindi maalala ko kailan ko siya in-order. Feb 14. Ganun. Nung Valentine's. Tapos, dumating siya ngayon lang. So, almost 2 weeks. Kasi ngayon is Feb 25. Uy, it's a day. So again, guys, tayo ay nagko-commemorate today ng pagkalaya ng Pilipinas mula sa Rehimeng Marcos. Yun yung sineselebrate natin ngayon, Feb 25. Siyempre, meron dyan magsasabi, fake news daw, pero ako naranasan ko yun. So para sa akin, hindi siya fake. Dahil tandang-tanda ko siya. Bata pa ako nun 6 years old. Over 6 years old, magsi-7. May nangyari to. May nangyari yung yung assassination ni Ninoy, tapos yung nag-revolt yung mga Pinoy kasi hindi na nila matig yung mga nangyari. So, syempre, bahala kayo kung anong paniniwalaan nyo. Meron dyan kasi maniniwala sa mga sabi-sabi. Pero, sinishare ko lang. Yun yung naranasan ko. At hindi siya fake. Talagang nangyari. Maraming namatay noong panahon na yon. Kaya hindi na siya kinaya ng mga Pilipino. So, tanda-tanda ko yung mga tangke, yung mga madre, yung mga pare. Okay, the human chain. Bata ako noon. So for you to witness that as a child, something na ayaw mo nang maranasan ulit. Doon na uso yung never again na hashtag. Okay. Maganda naman yung pagkakabalot niya. Nanggaling itong Shopee. Hindi ko lang type itong mga ganito na sinitape nila kasi nasisira yung box. Paano kung re-regalo mo siya, di ba? Gaya nito. Hindi pa ako decided kung kikip ko ba siya o re-regalo ko siya. Baba muna natin ito. So, ito, this is a spray mop from Derma. Save water. Yan. So, yung mop may built-in na spray. Magkano nga bang bili ko dito? Parang nasa Check natin Where is that? Shopee. So, yung video nga pala, guys, we're shooting using the front-facing camera of the Galaxy Tab A8. So, kaya ito yung pinili ko for this video kasi para sa akin, importante yung front-facing camera sa mga tablets. Dahil pag
pag nag-tablet ka, pag nag-work from home ka, or nag-zoom ka, pag online classes ka, ito yung madalas mong gagamitin. Hindi yung rear-facing camera. No one really uses their tablet to take photos. Okay, kasi medyo awkward, di ba? Laki-laki yung tablet tapos mag-picture ka. Mas madalas mong gagamitin yung front-facing camera. And by the way, the front-facing camera of the Galaxy Tab A8 is centered dun sa long edge niya. Okay, so ito yung binili ko. Spray mop. The spray mop is 612 pesos. Regular price niya is 1699. Yan, medyo ano lang no, yung ayan, yung pagtimpla ng ilaw ni Tab A8. So sabog yung kulay. Or sabog bali yung ano, yung image. I guess nag-focus siya dun sa overall na ilaw. Tapos ito, this is the Dirma Ultra Quite High Energy Efficiency standing fan. So regular price 3299, discounted price 1599. So nakaka siya ng 16. Okay. Assuming na ganun talagang bumibili at the SRP, di ba? Siguro kung nagmamadali ka at hindi siya nakasale. Pero madalas naman nakasale to eh. Yeah, minsan may mga sellers yan. Masabi lang na nakasale kahit na yun naman talaga yung price niya. So, ayoko masyadong pabain tong video na to. Gawin na lang natin itong fan. Meron pa palang message dun sa package. Dun sa mismong package. Nung dumating ito, may nakaprint doon. No video, no return. Parang ganon. No video, no refund. Well, jokes on you guys. Dahil video natin to ngayon. And we'll be posting this for all to see. Okay? Hindi lang natin siya binivideo. Ipopost pa natin siya. Pero syempre, tama rin naman kasi posibleng may mga nagki-claim na may damage yung item pero yung pala eh sila nakasira pagdating. Alright. So ito yung fan. Ito yung itsura niya. I'd say this is about 40 centimeters or 40. Yeah, siguro mga 2 feet, no, di ba? Or 20 inches. So tama, mga 40 centimeters yung laki niya. Medyo mas malaki siya ng konti kumpara dun sa Xiaomi fan. Meron din tayong isa dyan, yung Xiaomi M1 yata yan. And ang experience ko dun sa Xiaomi fan, kahit na nakatodo siya, medyo mahina. Pero napaka-silent niya, hindi mo siya maririnig. Ito kaya ay silent din. So this is the Dirma floor fan. Ayan. Hindi natin binabasa yan. As usual. Okay. At buo na siya pagka dating sa'yo. Buo na yung fan head. Yung Xiaomi kasi bubuin mo pa to eh. So, actually, pwede na natin siyang testingin. So, lalapag lang natin siya. Ito yung mismong base niya, di ba?
Tapos, ito naman yung, uy, talagang ganun eh, no? Bastos. Ba yan? Sorry naman sa mga lalong kids na nanonood dito sa atin, no? May kids ba dyan? Hi kids. Kasi bakit ganun yung pagkakabalot, di ba? Hindi natin kasalanan yun. Okay. So this one naman is made of metal. Parang powder coated yung bakal niya. Medyo mabigat, so siguro gawa siya sa solid na hindi siya aluminum eh. Sorry, hindi ko alam kung anong klaseng metal siya, no? Basta medyo metal siya. Tapos andito yung pang ano niya. Yung pangkapit niya. Tapos meron din siyang susian. Yan. May susian. Siyempre di natin binasa yung ano, 'di ba? Yung instructions. So hindi ko alam kung saan to. Dito ba 'yan? Okay, mukhang kailangan natin basahin yung instruction. Pero yun nga. Hindi tayo talaga nagbabasa dito sa channel natin kasi otherwise it would take us time. Okay, wala akong nakitang. Okay, kung makikita mo meron ditong ano, 4 holes which I assume doon may 4 holes siya, pero walang ano, walang ano tawag doon? Walang hole dito for screws. At wala rin ako nakitang screws. So okay. So ayoko kasing maubos yung oras natin with me just reading the manual. Yun yung isa pa. And I think for a product to be good, dapat evident or obvious kung ano yung kailangan mong gawin. User friendly siya kumbaga. So in this case, syempre may assemble tayo. Kahit mamaya na natin siya i-assemble, unahin natin yung testing. Kasi ito naman yung importante dyan. Okay. Ito yung binili natin, yung kanyang mismong fan. And I'm looking for an outlet para ma-testing natin yung power. Ayan. This is first level. Ito na yung 2. At ito yung 3. Medyo malakas siya kumpara sa Xiaomi fan. Tapos yung buttons niya, medyo cheap yung feeling. It's made of ordinary plastic na smooth. At meron siya ditong hindi ko alam kung ano yan. Parang feeling ko nandyan dapat yung logo ni Dirma. Pero walang sticker. There's nothing there. Tapos meron siya ditong pang set ng rotation sa likod. So, it resembles a traditional fan. Nga lang flat yung kanyang tawag dito, LEC. Tapos yung buttons niya, medyo traditional din. Hindi kagaya ng Xiaomi, no? Very minimal. Tapos, you can control it using your smartphone. So, sa presyong 1.6, okay ba siya sa inyo? Ilang minutes na tayo? 14 minutes. I wanna end this here. Ayaw ko ng mahabang video. Alam ko naman mabobore kayo. So, may tanong kayo, drop them in the comment section below. Alright, bye. Nabuo na yung Dirma floor fan at gusto ko lang gawin ituloy yung video kasi feeling ko medyo malabo yung instructions at
baka hindi nyo masyadong maintindihan. Kahit ako, para sa akin daw, kulangan ako dun sa instructions dun sa, sa manual nung product na to. So, nung dumating siya na, tanggalin natin nakakalas ito. So, para makabit nyo to dito, may i-align nyo siya. May makita kang parang arrow. Dito, tsaka dito, okay? So, dapat naka-align yan. So, ipapasok mo siya ng ganyan, tapos i-rotate mo. Yan. Pero hindi siya hindi siya ganun ka, ayan, hindi siya ganun kalakas yung pagkakapit. Yan, naka-rotate na siya, di ba? Pero kung pipersahin mo, mahihila mo pa rin siya kasi may parang maliit lang yung groove niya na kumakapit. So, balik natin dun sa original. Pag naka-align yan, okay, dudulas lang siya ng ganyan. Okay? So, yun yung una. Tapos ito, pangalawa, nakaalis to, nakatanggal to nung dumating siya. So, para maipasok nyo siya dyan, kailangan mo to tanggalin. Yan, ganyan. Tanggalin mo tong top. Ayan na naman tayo eh. So, tatanggalin mo to. Pasok mo siya ng ganyan. Okay. Tapos, saka mo ibabalik. Tapos yung last, ito, hinulaan ko lang to. Wala talaga to. Nakahiwalay siya. So, hindi ko alam kung saan ko siya lalagay. Mukhang dito naman yung pinaka-obvious niya eh. Kasi it would protect yung plastic from, tawag dito, na maubos siya. Tapos, ito, yan. Isuscrew mo lang siya pag ganyan. Okay? So, itong side na to, pa-square naman siya. So, naintindihan ko na rin pala kung para saan itong butas na ito. In case na gusto mo siyang ikabit, halimbawa, sa floor or sa pader, meron magagawa nun. Or sa ceiling, di ba? pwede mo siyang gamitan ng tornilyo. Okay? Yung may tawag sila doon eh, hindi ko lang alam. Basta iba, halimbawa paparena mo siya sa floor, hindi mo gagamitin to. Yung medyo curious lang ako kung para saan ito. Itong parang butas dito. Nung una inisip ko baka pwede mong idaan yung cord nito. Kaya lang kung titingnan mo medyo malaki siya, 'di ba? Hindi siya magkakasya eh. Hindi mo siya mapapasok dito. So, may idea kayo kung para saan siya. Let me know. So, pagka nyo na siya, na-align mo na siya, sususian mo na lang to. Hindi mo na kailangan gumamit ng screwdriver. Okay, yan. Tapos yan na siya. Ito medyo, lang ako dito kasi loose siya, hindi siya naka-fix, diba? So, aalog-alog siya pag ginalaw mo. So, cosmetic lang talaga yung purpose niya. Balik natin to. Siyempre, a-align mo yung dalawang arrows. Screw mo siya ng mahigpit. Higpitan mo siya. Ikutin mo para hindi siya malaglag. Tapos ayun na. Yun na siya. Sana nakatulong to dun sa mga bumili nito. Kasi talagang yung instructions niya wala masyadong info. Ito lang yung talagang instruction niya. Pero walang ito na yung pinaka-graphics niya. Walang step by step. Sige, yun na. Bye.